Muli po mga kapatid, isang maulan ngunit isang mabiyaya po na umaga po sa atin pong lahat. Ah, Atin pong ginagaganapin po ngayon sa umaga pong ito ang ating pong online preaching service. Kasama po ang ilan po kasama po ang mga kapatid po natin po sa Valenzuela Christian Church at Nueva Ecija Christian Church. At magandang umaga din po sa mga nanonood po sa atin pong FB Live. Sa ating pong pagsisimula po, marahil ay dadagdagan na lamang po natin po ang ating pong mga pag-aawitan sakaling may mga kapatid pa po na magjo-join po sa ating pong Google Meet. Dito po sa ating pong screen, awitin po natin po ng may kasiglahan, sa Diyos ang luwalhati. Diyos ang luwalhati, ikaw ay dakila. Mundo'y ginahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang patubos sa sala. Galak natin kay Jesus ay
Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. At minsan pa po tayong umawit, awitin po natin ang doon sa krus. Sa krus, liwanag ay nastan, at ang tigip ng puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako Panginoon. Dahil ba sa aking sala, siya'y nahihirapan. Sa awang walang kapantay, pag-ibig niya'y tunay. Doon sa krus, liwanag ay namasdan, at ang higit kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kahit na ang puso ko'y hinugasan ng dugo niyang mahal, at sa kanya ihahandog ang buong kong buhay. Sa krus, liwanag ay namasdan, at ang higit kong puso'y naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. At ngayon pa mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy po, ay hilingin po natin kay Brother Anthony na pangunahan po tayo sa isang panalangin. Po, tayo po yung manalangin mga kapatid. Amang banal na dakila, makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat po, Ama. Patuloy niyo pong iniingatan at pinapatnubayan po ang bawat isa. Pagamat masungit po ang panahon, ngunit nadarama po namin ang inyong pong kalinga at pangunguna po sa mga buhay po namin. Maraming salamat din po sa oras pong ito na itinulot po ninyo. Kami po ay magtipon, kami po ay mag-aral ng inyong mga salita. Kahit kami po ay nasa aming mga tahanan. Nihiling po namin, Ama, ang panguna po ng inyong pong banal na Espiritu. Tukuban niyo po ang puso ng bawat isa po sa amin at tanggapin po namin ng buong pakumbaba po ang inyong pong mga salita. At dalayan din po namin, Ama, ang inyong pong anak na gagamitin sa pangangaral po. Kayo po ang magkaloob po sa kanya ng katalinuhan. At dalayan po namin, Ama, ang aming pong internet connection. Nawa po hindi po maapektuhan sa nagiging lagay po ng panahon, kundi maging malinaw po at maliwanag po naming marinig at maintindihan ng inyong pong mga salita. Nagpapakumbaba din po kami, Ama, humihingi ng kapatawaran. Naway, linisin niyo po ang puso't isipan namin. At alisin niyo po ang anumang hadlang sa pakikinig namin ng inyong pong mga salita. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Ingatan po ang bawat kapatiran, ang bawat iglesia sa iba't ibang mga lugar, lalong-lalo na po sa oras po ito. Ito pong natin aming samutiling, Ama, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat.
At para po sa mga mahalagang anunsyo po, patuloy po nating ipanalangin po ang ating po mga weekly po na mga gawain po dito po sa Florida po. Patuloy po natin ipanalangin po every Monday po ng 8 o'clock po ating pong ginaganap ang ating pong online prayer meeting. Every Wednesday po ang ating pong online Bible study, 8 o'clock din po. At tuwing linggo po, ating pong ginaganap po ng 8:30 po ang children's class at 9:30 po ang Sunday school groupings. At pagkatapos po noon ang preaching service at ang pinakahuli po every Sunday po nagawain po ang ating pong breaking of bread. Patuloy din po ang ating pong mga gawain po sa Valenzuela po ay ating pong pinapaalalahanan po na every Friday po ang online Bible study, kasunod po noon ang online prayer meeting at every Sunday po ng 10 o'clock po ay ginaganap naman po ang preaching service. At after po noon ang breaking of bread. Sa Nueva Ecija Christian Church din po ay ginaganap po every second and fourth po ng Thursday po ang Bible study po. At home Bible study po sa second po na Thursday. At sa fourth na Thursday po ang Bible study po sa tahanan po nila Sister Well po. At patuloy din po na every Sunday din po sa Nueva Ecija naman din po, ginaganap po ng 5:30 po ang breaking of bread. Pagkatapos po nun is po yung preaching service kasabay po ng children's class. At patuloy po natin po mga kapatid, isama po sa ating po mga schedule po, bagamat malayo pa po, maganda po ay napapaghandaan na din po natin pong ating pong mga year-end fellowship. Sa December 26 po ang year-end fellowship po sa Valenzuela. December 27 naman po sa Nueva Ecija at sa atin po sa Florida po ay sa December 30. Maganda po mga kapatid ay mabigyan po ng schedule na po ito sa ating pong mga kanya-kanya po mga schedule. At ngayon po mga kapatid, atin na pong ihanda ang ating pong mga puso at kaisipan sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. At akin na pong ibibigay po sa ating pong tagapagsalita, si Brother Wilson Gutierrez. At dahil po sa tindi ng ulan at tulad po ng ating mga napagpasyahan sa ating mga pulong panalangin na pagka po orange warning ay tayo po ay nagpo-postpone ng ating face-to-face at tayo po ay nagkakandak ng ating pong service ng online. At kaya minarapat po natin na ganapin natin ang ating pananambahan through online. At salamat sa Panginoong Diyos sa napakabiyayang mga ganitong mga sistema o mga kagamitan na bagamat tayo po ay magkakalayo at tayo ay nasa ating mga sariling tahanan, tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating pong pag-aaral sa mga salita po. At ngayon po ay darako na tayo sa ating mensahe ngayong umaga. At dito po sa Awit, chapter 37, babasahin ko po yung verse 23 hanggang 28 po. At ganito po ang ating pong mababasa. Awit, chapter 37, verse 23. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayunmay hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan.
ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahabag at nagpapahiram, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Ikaw ay humiwalay sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti at manahan ka magpakilanman, sapagkat iniibig ng Panginoon ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakilanman, ngunit ang lahi ng masama ay mahihiwalay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita, at marahil tayo po ay muling manalangin at humingi po ng patuloy na pangunguna ng ating Panginoong Diyos sa ating pong pag-aaral, pagninilay, pagbubulay sa kanyang mga salita. Let us pray. Ama, salamat po sa umagang ito. Bagamat masama ang panahon, ay nagkaroon po kami ng ganitong pagkakataon na bagamat kami magkakahiwalay, ang aming mga espiritu, aming mga puso, ang aming mga kaisipan ay nakakaisa sa pagpupuri at pagsamba sa iyong banal na harapan. Nawa po ay gabayan at pangunahan mo po kami, lalong-lalo na po sa pagbubulay ng iyong mga salita. Nawa'y tunay na makita namin ang mga katotohanan, at ang mga katotohanan na ito ay magsisilbing kalasag sa aming buhay. Magsisilbi itong tuntunin sa aming mga pag-iisip, sa aming mga pagpapasya. Ingatan mo po kami, ingatan mo po ang bawat kapatiran, ang bawat tahanan, ang bawat iglesia. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maliwanag po na ang bahagi ng ating pong binasa ay ang may akda po nito ay walang iba kundi si Haring David. At kung mapapansin po natin, ito po ay nasulat sa mga panahon ng kanyang katandaan. Maliwanag po yan dito sa verse 25. At sa kanyang paglipas ng kanyang panahon, ng kanyang buhay, marami siyang mga bagay na natutunan sa Panginoon. At ito ang kanyang isinulat. At marahil ito rin ay mga bagay na nais ng Panginoong Diyos na maranasan ng bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak. At may kinalaman ito sa pangunguna ng Panginoong Diyos sa buhay ni David. Kaya maliwanag na kapag ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating paglakad, sa ating pamumuhay, ay mararanasan natin yung kanyang provision. Yun yung laman ng kanyang sulat o ng mga awit. Bagamat minsan ay hindi lahat ng panahon sa kanyang buhay ay masasabi natin na kalmado, sapagkat ayon dito sa 24, kung minsan nararanasan din niya ang siya ay ma-down. Pero ang sabi niya nga, hindi lubos na nalulugmok. Kaya ito po yung mga bagay na gusto ko pong pagnilayan natin, nang sa ganon ay makikita natin ang ilang mga katotohanan po dito para maranasan natin, magkaroon tayo ng katiyakan na maranasan po natin ang pag-iingat, pangunguna po ng Panginoong Diyos sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Una po, ang sabi po rito sa verse 23,
Sabi niya, the steps of a good man are ordered by the Lord. Napakaganda po, ang mga lakad ng isang tao, sabi niya, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag. Napakaganda po na naranasan ni David, no? Yung ang tinutukoy niyang paghakbang, paglakad po rito ay yung pamumuhay na po. At dito ginamit po yung salitang ordered, no? O itinatag o nagtatatag. At yan po ang isang bagay na makikita po natin. Maliwanag na ang Diyos po ay hindi lamang siya interesado sa buhay ni David, sa kanyang destiny o yung kanyang destination o yung kanyang patutunguhan, kundi maliwanag dito na ang Diyos po ay may malasakit din o siya ay concerned din tungkol sa kanyang everyday life. Napakahalaga po na makita natin ang katotohanan po na yan. At na ang Diyos po ay interesado siya sa everyday life natin. As a believer, bilang isa pong Kristiyano, ang Panginoong Diyos po ay ninanais niya na maging maranasan natin sa araw-araw ng ating buhay yung pong kanyang pangunguna. No? Yun po yung ibig sabihin dito. Siya ay nag-order. The steps of a good man are ordered by the Lord. Napakaganda po na malaman natin na mayroong isang Diyos na may malasakit sa ating araw-araw, sa ating everyday life. At maraming mga talata, even si Haring Solomon ay nakita niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagtitiwala hindi sa sarili nating pamamaraan sa ating buhay. Ang sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, halos lahat po tayo ay alam po natin ito, yung trust in the Lord and He shall direct thy paths. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kung titingnan natin sa everyday life natin, bahagi ng ating buhay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon. At ang kabaliktaran nito yung self-reliance. Ang susi para maranasan natin yung pag-iingat, pangunguna, pag-akay sa atin sa landas na gusto ng Panginoon o yung tinatawag nating God's will. Napakahalaga noong trust and obey. Sapagkat yung obey ay nagmumula doon sa pagtitiwala. Kaya napakahalaga nung sinabi rito ni King Solomon. Ang susi para tayo ay maranasan natin yung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos ay yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya dito rin niya sinabi na wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung wisdom, yung how to apply God's word. Yun yung kanyang mga direktiba, yun yung kanyang pagtatatag, yung kanyang order. Kaya napakahalaga, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang katotohanan ng kahalagahan ng salita ng Diyos at ng ating pagtitiwala sa ating pagsunod. Kaya yung ating awit, napakaliwanag noon. Trust and obey. There is no other way to be happy.
but to trust and obey. Sapagkat yun yung buhay na marapat para sa atin. Hindi yung, kaya po yung bagay na ito ay nagtuturo ito na huwag tayong manangan doon sa tinatawag nating self-reliance. At paano po natin magagawa ang bagay na ito? Actually, ito po yung following Jesus. Deny yourself, ang sabi ng Panginoon. And if you believe in the Lord, na siya ay tagapagligtas mo, na ikaw ay kanyang mahal, at hindi kanya pababayaan, like the disciple, like the apostles, yung kanyang mga alagad, sila ay sumunod sa kanya. Nakita po natin, hindi sila nanangan sa kanilang mga sariling lakas. Hindi sila nanangan sa mga bagay na nakikita lamang nila. Maliwanag yan noong si Pedro ay buong magdamag na ng isda. In spite of expertise, siya ay walang nahuli. Siya ay nabigo. Sa kabila ng kanyang kakayahan, sa kabila ng ang oras ay nasa favor niya, sabi ron siya ay magdamag. Yung buong gabi na yon, nasa kanya ang buong oras na yon. But siya po ay hindi nagtagumpay. Sa simpleng presensya ng Panginoon, siya ay sumakay sa kanyang bangka. At sa simpleng order, command, utos, at dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, siya ay sumunod. Sa simpleng pagsunod, nakita natin na siya ay nakahuli ng marami. But, hindi rin niya tinangkilik ang mga bagay na yon. Sapagkat mas minabuti niya na piliin ang nagpapala kaysa sa pagpapala. Kung minsan, tayo po ay lagi lamang nakatingin sa mga blessing, hindi doon sa nagbe-bless. Kaya maliwanag na ang mga katotohanan ito ay naranasan din ni Haring David, naranasan din ni Solomon. Kaya sa mga unang bahagi rin ng mga awit, ang sabi roon sa 32 verse 8, marahil ay tignan din po natin to, Psalms 32 verse 8 bilang mga supporting verse natin. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi po siya madamot. Ang kailangan lang ay magtiwala tayo. At habang tayo po ay sumusunod, sabi po dito, aking ipaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata na nakatitig sa iyo. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shall go. I will guide thee with mine eye. Napakasarap po siguro na malaman na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakahanda niyang ipaalam, instruct. Alam niyo kung minsan po hindi lang po ang Word of God, bagamat ang Word of God ang siyang pinaka panuntunan ng Diyos sa atin kung paano niya tayo ay turuan sa mga daan, sa mga katuwiran, sa mga kabanalan na naayon sa kanyang kalooban. Kung minsan maging ang mga sitwasyon
Kung minsan ang maging ang mga sitwasyon ay paraan ng Diyos to instruct us, to teach us. Ang bayang Israel po, nang sila po ay itinakas ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt, alam po natin yung story na yan, through doon sa kordero na doon sa blood, sila ay naligtas doon sa parusa. At pagkatapos na sila ay pinayagan na umalis. Pero sila ay naglakbay ng 40 years sa wilderness. Samantalang maaari nilang lakbayan ng ilang linggo o ilang buwan lamang yung from doon sa pagtawid nila hanggang sa promised land. Pero 40 years. Why? At doon sa 40 years na yon, marami silang mga karanasan. Nauuhaw, nagutom, nagtalo-talo, lahat ng mga bagay na yon, alam natin ang dahilan na sila ay tinuturuan ng Diyos. Kaya alam niyo po, ang mga pagsubok po sa buhay natin is God's way to instruct us, to teach us. At para na sa ganon ay mag-submit tayo sa Kanya. Minsan kasi po, sabi nga, pagka may mga problema tayo, natututo tayong tumingala. Not literally, spiritually. Pagka may mga karamdaman tayo, nagiging prayerful tayo. Hanggang sa natututunan natin na yung pala ang sikreto is magtiwala. Nang sa ganon, sabi nga, upang tayo ay lumakad doon sa landas na gusto ng Diyos sa atin. Even Paul, sinulat niya po yon sa Romans 8:28. Alam natin ang karanasan ni Pablo. Hindi naman lahat maganda, hindi naman lahat mabuti. Kung minsan nga, mas lamang yung mga sufferings dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. Pero ano sabi ni Pablo, Romans 8:28? All things work together for good. Kaya yung sinasabi rito, I will guide thee with my eye. No? Although dito sa Tagalog, papayuan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. God knows. Alam po ng Diyos ang mga bagay na nangyayari sa atin. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Alam ng Diyos ang ating mga ninanais. Alam ng Diyos, wala tayo pong maililihim sa Diyos. Kaya sa oras na tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban, sabi nga niya, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga gawa na paglilingkod. Subalit, alam din ng Diyos kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Kaya tayo ay kanyang pinapalo. Dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niya na tayo magsisi, na tayo magbalik sa Kanya, na ituwid natin ang ating mga daan. I will guide thee with mine eye, sabi niya. Ang ibig sabihin nito, alam ng Diyos kung saan niya tayo aakayin. Alam ng Diyos kung ano yung mga gagawin niya sa atin. At yan yung sinasabi ni King David dito po sa talata na atin pong pinag-aaralan dito sa verse 23 ng Psalms 37, verse 23. Kaya napakaalaga po na naway ang bawat isa po sa atin ay maranasan din po ang karanasan na ito ni Haring David. Kung minsan po kasi ang puso natin ay hindi po siya sabihin natin na
minsan nadadaya natin. No? Kaya sinabi ng Panginoon, papayuhan kita ng aking mga mata na nakatitig sa iyo. Para siyang mayroong extra vision. Kikita niya yung mga laman ng puso natin. Sabi nga sa Proverbs 16:9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his step. Siguro tingnan natin sa Tagalog, napakaganda po nito. Sa Kawikaan, sabi po, ang puso ng tao ay kumakata ng kanyang lakad. Ito yung minsan mga gusto natin. No? Ngunit sabi niya, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Minsan po kasi may mga bagay na iba yung gusto natin. May mga bagay na akala natin mabuti para sa atin. Pero salamat, mayroong Diyos na nakakaalam ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng bagay na hinaharap. Kaya ito ay naranasan ni King David. Alam natin ang naging istorya ng life ni King David. Nung siya'y bata pa, no? Tinalo niya si Goliath. Bagamat siya ay simpleng pastol, naranasan niya ang Diyos sa encounter niya sa mga lion, sa mga iba't ibang mga nakasagupa niya sa kanyang pagpapastol. At yun ay pinapatutuon niya. Noong siya ay nagbo-volunteer na labanan si Goliath, bata ka lang, ang sabi ng kanilang commander-in-chief. Hindi po, sabi niya. Pinatutuon niya. Subalit naranasan din niya ang siya'y mabigo. Sabi niya, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Sabi, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his step. At alam natin sa awit 50 ay through sa isang prophet na nagkwento lang sa kanya tungkol sa tupa na kinuha, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. At ang maganda, siya po ay nagsisi ng kapait-paitan at siya naman ay pinatawad ng Panginoon. Yun yung sinasabi dito sa Proverbs 16:9. But the Lord directed his step. Ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. At yan ay may kinalaman sa pagpapatawad ng Panginoon. Kung tayo ay ikukumpisal natin ang mga pagkakamali natin, gaano mang kalubha, ang Panginoon ay ida-direct niya yung ating mga hakbang. Kaya maliwanag na ang Diyos sa kanyang mga anak, sa bayang Israel, personal kay King David, at ganoon din naman po sa atin. Ang Panginoong Diyos po ay sa patnubay ng kanyang Espiritu Santo, ng kanyang mga salita, ng mga sitwasyon, mga pangyayari sa buhay natin, ang Diyos po ay pinangungunahan niya tayo. Dinutuwid niya ang ating landas. At kapag yan po ay naranasan natin, ano po ang sabi ni King David dito sa second point natin? Sabi niya, at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Mga kapatid, bagamat minsan hindi natin maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa atin, dapat mong malaman na ang Diyos ay patuloy na pinapatnubayan ka niya. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, gusto kong malaman nyo, ang bawat isa sa atin na tunay na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. At ano man yung sitwasyon mo, gusto kong malaman mo, hindi mo man ito maunawaan, ang Diyos ay pinangungunahan ka niya. Tinutuwid niya. Maging sensitibo ka lang.
ang Diyos ay nakahanda na ituwid ang iyong mga hakbang. Second, ang sabi niya, at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Yon yung maganda. Sometimes, sa umpisa, marahil sa simula ng ating journey sa Panginoon, minsan ay iba yung nagbibigay ng kasiyahan sa atin, yung dating buhay natin, yung old nature natin. Minsan wala pa tayong masyadong kasiyahan sa mga lakad ng Panginoon o sa buhay na gusto ng Panginoon. Minsan iba pa yung hinahanap natin. Pero once na na-experience natin, once na nag-grow tayo sa ating relasyon sa Panginoon, darating ang pagkakataon na ito pala yung tunay na nagbibigay ng kasiyahan. Tunay na nagbibigay ng joy. Hindi pala yung mga bagay na gusto ko. Kaya sabi niya, and he delighted in his way. Yun yung napakaganda rito. Isa sa mga favorito kong verse, yung Psalms 37:4. Delight, sabi niya, yourself to the Lord. Pagka yung naging masaya ka na sa Panginoon, nagagalak ka na sa Panginoon, sa iyong relasyon sa Panginoon, sa iyong pagsunod sa Panginoon, sa kabila ng maraming mga sufferings, pagka yun ay nasisiyahan ka, yung delight, yung gustong-gusto mo na. No? Ibig sabihin niya na pagtagumpayan mo na yung old nature mo at nakita mo na ang kabutihan ng Panginoon na bunga ng iyong pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Parang ang gusto mo, lagi ka na lang na gano'n ang gusto mo. Kasi nakikita mo na mayroong kagalakan. Siya'y nasisiyahan. Nagiging kontento. Yun yung ibig sabihin nito. Nagiging kontento na tayo sa pagsunod sa Panginoon. May suliranin man, may kasaganaan man, may kasalatan man, nais natin na nasa Panginoon. Sapagkat hindi na mahalaga sa atin kung ano yung sitwasyon natin. Ang mahalaga sa atin, tayo'y nasa Panginoon. Parang naalala ko nung kami mga bata, kasi si Brother Tony na nagtatrabaho, ang naalala ko noon, si Sister Lota, nag-aral siya ng cosmetology. Maliliit pa lang kami noon. Si Wilma, maliit pa lang. Ako rin, mga siguro nasa 5, 6 years old. Di pa kami nag-aaral na. O baka mas bata pa. Nakatunga nga kami sa bintana. Kasi parang minsan kung ano-ano yung lola ko, kung ano-ano ang mga binibigay sa amin. Pero hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, yung nanay namin, yung tatay namin. Kung minsan, pagka natutunan po natin yung kagandaang loob ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, hindi na mahalaga sa atin kung anong sitwasyon tayo. Ang nakakasaya sa atin, tayo'y nasa Panginoon. At yun yung naranasan ni King David. Yun yung naranasan niya. Sapagkat naranasan niya na para siyang isang bata na bagamat hindi niya alam yung lalakaran niya, yung patutunguhan niya. Ang gusto lang ng batang ito ay nakahawak, malapit siya sa kanyang magulang, sa kanyang ama. At yan ang isang bagay na naranasan ni King David. Naranasan niya na siya ay papatayin. Nagutom siya. But ang karanasan niya ay ang kasiyahan niya ay nasa Panginoon. Sapagkat nakita niya ang kanyang Panginoon. Sabi nga sa awit 23, the Lord is my shepherd. I shall not. At ang Diyos ay nalulugod din naman kapag tayo ay nasisiyahan din sa Kanya.
Nalulugod ang Panginoon kapag tayo ay lumalakad na nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa Micah chapter 6 verse 8, ang sabi ron, walk humbly with thy God. Siguro tignan po natin ito sapagkat napakaganda po ng katotohanan ito na nangangahulugan ito ng pagpapailalim, pagpapasakop. Ang sabi, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. At ito ay mensahe ni Mikas sa bayang Israel sa panahon na although sila'y tinawag na minor prophet at sila'y nangaral, nagdala ng mensahe ng Diyos sa kabila ng pagdurusa ng bayang Israel sa kanilang mga naging kalagayan, bunga rin ng kanilang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Pero sa kabila niyan ay sabi niya, kanyang ipinakilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. At yun ang mabuti. At yun yung dapat nilang hanapin. Na sila ay lumalakad, namumuhay, na may pagpapakumbaba. Ibig sabihin, pagpapasakop. At napakasarap po na malaman natin na nais ng Diyos na tayo'y kanyang samahan sa ating araw-araw na buhay, sa kasaganaan man o ito man ay sa kasalatan. At alam natin na sa ating panahon yung tinatawag na fellowship with the Lord. Ito yung pagka tayo ay tinanggap na natin ang Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 6, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yun yung simula sa panahon natin, sa buhay na ito, nagsisimula na maaari nating maranasan ang Panginoon sa ating buhay sa oras na siya ay ating tinanggap. At sa oras na siya ay ating tinanggap, nais niya na makasama niya tayo sa ating everyday life. Kaya nga, kapag tayo ay namumuhay sa patnubay ng Espiritu, sa bunga ng Espiritu ng pag-ibig, tayo ay lumalakad na kasama ng Panginoon. Sa Ephesians 5:2, sabi niya, walk in love. Actually, ito yung diwa ng fellowship. Sa 5:25 ng Galatia, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. At ito yung nagiging tunay na pagsamba natin sa Diyos. Yung tayo ay lumalakad araw-araw na nakalulugod sa Diyos. Napakalaga po na makita po natin. Kaya sa oras na tayo natututo, sumusunod, sabi nga ulitin ko yung awit natin, trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nasisiyahan sa kanyang lakad. At dito sa verse, balik tayo sa 37. Dito sa verse 24, sabi niya, bagamat siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Sa buhay po na ito, marami po na
iba-ibang mga circumstances na maaari nating makaharap sa buhay natin bilang mananampalataya. Sometimes talaga dumarating tayo dun sa point na nagi-give up tayo, nadi-discourage tayo. Yan po ay realidad kahit sa panahon ni David, no? Si Juan Bautista, nung siya ay nag-aalinlangan din, no? Dahil sa, sabi niya, inutusan niya yung mga disciple niya, punta kayo kay Jesus, tanungin niyo kung siya nga ba. Ito yung panahon na sinasabi dito sa 24. Sa English, ginamit po kasi yung salita na sabi niya dito sa 24, though he fall, ibig sabihin, matisod, mabagsak, humina. Lahat po yan ay reality sa Christian life. Pero ang napakaganda po na naranasan ni King David, alam natin na napakabigat ng naging kasalanan ni King David. Yung kalungkutan na idinulot nito sa kanya ay talagang napakabigat. No? Siya ay nahulog sa tukso. Alam natin yung istorya po na yan, yung noong siya po ay nahumaling sa kay Bathsheba at ang nangyari ay pinagtakpan niya at pinatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba. Naging mabigat po ito. Yun yung mga panahon na sinasabi dito ni David, though he fall, pero nakita niya pa rin ang siya po ay hawak-hawak ng Panginoon. Kaya pansinin natin dito, hindi po sinasabi rito na dito sa verse na ito na though he never falls. Hindi po. Kaya mag-i-even sa mga bago-bagong mga mananampalataya po sa atin. Dapat nating malaman, don't be discouraged kung minsan tayo ay nadadapa, tayo ay nadi-discourage, tayo ay nahuhulog sa mga iba-ibang tukso. Isang bagay ang makikita natin at isang bagay ang katotohanan na hindi niya tayo lubusan na pababayaan na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. Ito po yung isang katotohanan. Kahit po ang isa pang matapat, masipag na mananampalataya, maaari po niyang maranasan yung failure, discouragement, yung mga financial difficulties, family problem, spiritual struggle, disappointment. Pero gusto kong malaman po ninyo na ang mga failure po natin, hindi po yan yung katapusan. Sapagkat kung minsan, sa mga panahon na yan, doon natin nararanasan ang makapangyarihang kamay ng Panginoon. Kaya sabi niya, for the Lord upholdeth him with his hand. Peter, alam natin ang istorya ni Pedro. Umabagyo, nasa bangka sila. Nakita ng Panginoon ang kalagayan nila, kaya ang Panginoon lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung una, natatakot sila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Ang sabi ni Pedro, kung kayo po yan, hayaan niyo po akong lumakad dyan sa ibabaw ng tubig. Sabi ng Panginoon, halika. Subalit, alam natin na siya ay natakot sa malakas na alon at siya ay lumubog. At ang sinabi niya, iligtas niyo po ako, Panginoon. At ang kamay ng Panginoon ay iniligtas siya sa kanyang pagkalunod. Napakasimple po. Hindi po automatic ito na pagka tayo na discouraged, na tayo ay nagkaroon ng mga failure,
inihintay din ng Panginoon na tayo tumawag sa Kanya like Peter. For the Lord, sabi niya, upholdeth with his hand. Kung dumaranas ka man ng mga pagsubok, mga disappointment, mga spiritual struggle, mga problema, iba-ibang problema, family problem, financial problem, discouragement, failure sa ministry, kung ano-ano pa na nakakapagpabagabag sa iyong puso. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, hindi yan yung katapusan. Kung minsan dyan pa lang nagsisimula na maranasan mo ang kamay ng ating Panginoon. Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 24 verse 16, isang napakaganda rin po na talata na may kaugnayan dito sa ating pinagbubulayan. Proverbs chapter 24 verse 16, sabi niya, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito. Yung 7 is a perfect number. At bumabangon uli, ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Mga kapatid, yung difference, no? Although dito sa chapter 24, kung minsan kasi meron tayong comparison, minsan sinasabi natin, ako naman ay mananampalataya, bakit ako ay nakakaranas ng ganito, samantalang yung nakikita ko yung iba, sila ay pinagpapala, sila ay umaangat sa buhay, bakit kaya ako ay ganito yung nangyayari sa akin? Kung minsan ganoon yung mga nangyayari sa atin, kaya lalo tayong parang nadi-discourage. Pero tandaan natin, tayo po na mga matuwid, no? Yung matuwid na tinutukoy dito, alam natin na we are no have own righteousness. Ito yung bunga ng pananampalataya sa Panginoon. Yung makapito, ibig sabihin, kahit na ilang beses tayong makaranas ng discouragement, failure, asahan natin na ang Panginoon ay ibabangon niya tayo. Kaya sa panahon, kung ngayon ay nakakaranas ka ng ganyan, wait for the Lord. Hintayin mo lang. Baka meron lang siyang itinuturo sa'yo. Baka gusto niyo lang ituro ang mga hakbang na gusto mong gawin. Baka gusto niya lang na makita mo yung mga pagkakamali mo at inihintay niya yung pagtawag mo, yung pagsisisi mo at itatayo ka ng Panginoon. At ikaw ay maaaring gagamitin niya. Kung minsan, para tayong palayok na talagang pinipiga, inuhulma tayo ng Panginoon. Ganyan ang kalagayan natin. Pero dapat nating makita na ang Diyos hindi niya tayo pababayaan na lubusang mabuwal. Kaya napakaganda dito sa ating binasa, bagamat siya'y mahulog, sabi niya, naranasan ni King David, hindi siya lubos na mabubuwal sapagkat ang Panginoon ang aalalay sa kanyang kamay. It speaks for God's power. Ito'y nagsasalita sa kanyang kamay. Ito yung kanyang kamay na makapangyarihan. Actually, itong kamay niya na ito, na napako sa krus, ang siyang kamay na nagligtas sa ating mga kasalanan. Kaya, kahit na tayo po ay ma-discourage, tandaan natin na ang Diyos ay, ang Panginoon ay hindi niya tayo lubusan na pababayaan. Meron lang siyang mga bagay na tinuturo sa atin. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 4:9, persecuted but not forsaken. Cast down but not destroyed. Siguro maganda, basahin po natin ito. 2 Corinthians chapter 4 verse 9, sabi, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Mga kapatid, tuloy lang tayo. Tandaan natin,
Bagamat tayo ay mabagsak, hindi tayo mananatili diyan. Sa aking karanasan po, sa aking Christian life, tinanggap ko ang Panginoon taong 1984. Naranasan ko rin po ang maraming mga pagkakataon sa buhay ko na nadadapa. Pero ilang years na yon na ito, nandito po ako ngayon. Ibig sabihin, may nagtatayo po sa akin. Nadadapa ako dahil sa aking siguro mga pagkakamali, dahil sinusunod ko yung sarili ko, pinipili ko yung sarili kong daan. Kaya nadadapa ako. Pero salamat, may Diyos na tapat na siyang nagbabangon sa bawat isa po sa atin. Sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos para tayo ay kanyang palakasin. Sabi nga nung nagpe-pray si Paul na gumaling sa kanyang thorn in the flesh, sabi ng Panginoong Diyos, my grace is sufficient for you. Kauli-ulian siguro dito sa verse 25. Sabi po rito, sabi ni ako'y naging bata at ngayon matanda. Kaya sabi ko po sa inyo kanina na ito yung time na maaring ang maganda kay King David, no? Although ups and down, although siya ay victorious and then failure, nung balikan niya ito sa kanyang alaala, at ako'y naniniwala na hindi pa siya sobrang katandaan dito. O kahit na siya'y matanda na, yung kanyang memorya, yung kanyang karanasan sa Panginoon ay mga nakatatak sa kanyang puso't kaisipan. Ito yung bahagi na sinasabi niya rito. Parang ito yung lifelong testimony niya. Sabi niya, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. I had been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. At yan ay napakaganda po na karanasan. Naranasan niya na ang patnubay ng Panginoon, hindi ang pagkalinga ng Panginoon. Sabi nga ni Peter, no? Even Peter, dininay niya ang Panginoong Yesus. Very impulsive. Madalas kinukuha niya rin sa sarili niyang kalakasan. Pero siya yung nagsabi, sabi niya, cast all your cares upon Him for He will cares for you. Tandaan po natin, merong Panginoon na nagmamalasakit sa atin. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya rin yung sinasabi ni Pablo na my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yun yung sinasabi niya rito na hindi niya naranasan yung magutom, no? O magpalimos. Ibig sabihin, God, sinusupply niya. At alam niyo ang sikreto, sinabi rin ng Panginoon, para makamtan mo yung mga pangangailangan mo. Sapagkat alam ng Panginoon ang kailangan mo. Not your wants, but your needs. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun yung sikreto. Ang sikreto ay unahin ng Panginoon, sumunod sa Panginoon, lumakad sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, at humingi ng tawad sa panahon na ikaw ay nagkakamali. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay at mararanasan mo ang katotohanan na ito, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kalinga. Sapagkat para siyang pastol, sabi nga ni David, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. Magkakaroon ka ng contentment sa iyong buhay. Sapagkat ang ating Ama doon sa langit ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Nagmamalasakit siya sa kanyang nilalang, mga ibon, mga bulaklak, higit ay walang iba kundi ang tao na nilalang niya sa kanyang wangis. Kaya nga,
Sabi doon sa Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. Ang provision po ng Diyos, hindi ibig sabihin na everything you want ay matatanggap mo. Kundi ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay tapat na yung mga mahalagang pangangailangan mo sa pamagitan ng karunungan at ng kanyang layunin ay mararanasan mo at may pagkakalob niya sa iyo. Una na rito yung ating kaligtasan. Pinrovide niya yung ating kaligtasan sa pamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang buktong na anak na si Jesus. Although marami pa po sana itong, pero hanggang dito lang po muna. No, nakita po natin na una, dito sa ating pagninilay, na ang Diyos po ay tinutuwid niya yung ating buhay. Sabi po roon sa 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. At katulad nga ng isang bata na naglalakad, na hindi natin alam kung minsan saan tayo papunta, pero ang mahalaga sa atin ay nakahawak tayo sa ating Ama, sapagkat alam niya ang daan sa ating patutunguhan. Alam niya ang daan sa ating ikabubuti. At naway matutunan natin na masiyahan sa kanyang pangunguna sa ating buhay. Sabi niya, and He delighted in His way. At kung tayo man ay nagkakamali, tayo man ay nadi-discourage, nangihina spiritually, sabi sa verse 24, bagamat siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ang kanyang kamay. Panginoon ay nariyan, mayroon lang siyang bagay na gustong ipaunawa sa atin. At kung ikaw ay tatawag sa kanya, tulad ni Pedro, andyan ang kanyang kamay, para ikaw ay iangat, itaas, at palakasin natin. Higit sa lahat, nakita natin na ang Diyos ay nagkakaloob sa lahat ng mga kailangan natin. At yan ay naranasan ng bayang Israel, at ang sikreto dyan ay unahin natin ang Diyos ating buhay. Mga kapatid, babasahin ko uli yung ating mga talata. Sabi niya, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad, bagamat siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon matanda, gayunmay hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos. God will provide. Let us pray. Ama, salamat po sa umagang ito. Bagamat malakas ang ulan, ay naging mapayapa ang aming pag-aaral, ang aming pagninilay sa iyong mga salita. Lubos po kami na nananalig na kahit kami po ay magkakahiwalay physically, ang aming pong pagkakatipon sa online ay tunay po na ito'y nagbibigay ng kalwalatian, kaligayahan, kadakilaan sa iyong banal na harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Tulungan mo po na ang mga katotohanan ito ay matimo sa aming puso't kaisipan. At ito po ang magsilbing kalakasan namin sa bawat panahon ng aming buhay. At nawa ito rin pong mga salita mo ang siyang magsilbing daan upang kami lubos na magtiwala po sa iyo, lubos na sumunod sa iyo, anumang sirkumstansya, kung saan mo man kami akayin, ayon sa aming awiting himno, kami po ay nakahandang sumunod at magpasakop sa iyo, sapagkat naroroon ang tunay na kasiyahan. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain po ang bawat iglesia. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Good morning and God bless po sa ating lahat. Ibalik ko muna po sa ating MC. Sige po mga kapatid, purihin po ang Diyos. Ating pong pasalamatan po
sa mensahe po na mula po sa salita po ng Diyos. At habang ito po ay ating pong pinagbubulayan, tayo po ay umawit po. Awitin po natin, iniaalay ko ang lahat. Kay Jesus ko iaalay, ay ibibigay. Siyang aking asahan, at sa Kanya Inyaalay ko, ang lahat sa iyo, Kristo. Inyaalay ko. Kay Jesus ko iaalay ka, lugod sa paanan. Kamunduhan ay iiwan ko, upit akong punan. Inyaalay ko, inyaalay ko, ang lahat sa iyo, Kristo. Kay Jesus ko iaalay, gawin mo akong iyong. Diwa mo ako'y gustusin, bakit ang ika'y inyaalay ko. Inyaalay ko. Lahat sa iyo, Kristo. Inyaalay At sa atin pong pagwawakas po ay andyan pa po ba si Brother Jan? Ayan po. Sa ating pong pagwawakas po, hilingin po natin kay Brother Jan ang ating pong closing prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpapasalamat po kami sa lumipas po na oras na nakapakinig po kami ng iyong pong mga salita. Salamat din po dahil po nakapagtipon kami through online. Dahil po sa panahon at patuloy ang dalangin po namin na kayo po ang mag-ingat po sa lahat din po ng mga kapatiran sa mga oras po at pagkakataon po na ito.
At patuloy po ang inyong pong mga salita, ang siya pong maging kalakasan po namin. At patuloy din po salamat sa inyo pong pagtutuwid sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa nais niyo po na paggabay po sa amin din po, upang kami rin po ay makapamuhay ayon po sa inyo pong kagustuhan po sa mga buhay po namin. At nawa katulad po ng aming pong mga napakinggan, tunay po na ang bawat isa rin po sa amin ay maging desire din po ang buhay na nais niyo po para po sa amin at ilayo niyo po kami sa anuman pong gawa po ng kaaway, ang tukso ng sanlibutan at ang pagnanasa ng aming pong mga laman. At ang bawat isa po sa amin ay makita po ninyo na tunay po na lumalakad po ayon po sa inyong kalooban. Salamat din po sa inyong pong anak na ginamit na naghayag po sa inyong pong mga salita. Patuloy din po ang panalangin po namin na kayo po ang magbigay po ng patuloy po na kalakasan po, espiritual po maging sa physical din po, pangangatawan din po ng aming pong kapatid. At salamat din po sa lahat po ng kapatid po na nag-join po sa Google Meet, sa Valenzuela, sa Nueva Ecija at sa lahat po ng kapatiran sa Florida. At yun din po sa mga makakapanood pa po ng replay po sa Facebook. Patuloy ang dalangin din po namin ng Banal na Espiritu ang gumabay po sa pakikinig ng inyong pong mga salita. At patuloy din po sa buong araw po na ito, kayo po ang inaasahan din po namin na mag-iingat po sa amin at ganoon din po sa lahat po, lalo na sa panahon na meron po kami. Muli po Ama, salamat po at ang lahat po ng ito ay amin pong patuloy po na pinapasalamatan at dinadalangin sa matamis na pangalan lamang po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Good morning po. God bless po sa ating lahat mga kapatid. Good morning, Dave po. Morning. Morning. And God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. At dahil po sa sobrang lakas ng ulan at may mga bahagi sa mga daan na baha, ay wala po muna tayong mga face-to-face, no? At nawa ay yung pong mga hindi nakapakinig ngayong oras na ito, pwede po nila itong balikan sa Facebook. At good morning po and God bless po sa ating lahat. Wala muna po tayong gawain dyan sa Valenzuela, sa Nueva Ecija. Ipanalangin po natin ang isa't isa. Hanggang ngayon po kasi ay sobrang lakas po ng ulan po dito sa amin. Ingat po and God bless po sa ating lahat. Salamat po. Thank you, Brad Wilson. Sister Wilma.